Ano, Dad? Is my father a murderer? Oo. Napatay ko si Erin. Ba't hindi ka nalang sumuko sa pulis? Bakit kailangan niyo pagkidnapin si Tita Lynette? Dad, hindi sagot sa problema ang magdagdag ng isa pang problema. Ginawa ko lang yun dahil mahal kong Tita Lynette mo. Ayaw siya mawala sa akin. Mahal mo? Dad, hindi mo sinasaktan mga mahal mo. Kasi ba sarili mo? Kinakampihan mo siya. Hindi ko siya pinagtatanggol. Regan, ang kailangan lang natin may concrete evidence Yun nga dahil yun eh. mahihirapan Yun nga tayo. yung ibig kong sabihin eh. Bakit Gentlemen, wala siyang... please, enough! Magkaiba naman si Harry tsaka yung tatay niya eh. Ang sana lang talaga gawin ni Harry yung tama. Ano yun? May sumisigaw ka. Ano? Sinubong mo ako? Umalis na sila. Walang manghuli sa'yo. Salamat. Bakit hindi ka nagsumbong? Bakit hindi mo ginawa yung tama? Anak ko si Harry. Ama niya ako. Napakawalang utang na loob naman niya. Kung gagawin niya yun. Kung isusumbong niya ako. Hindi ko pa rin makita yung location niya. Ano nang gagawin natin? Dok, wala ba siya mga kaibigan na pwede nating pagtanungan? Sa tingin mo, Doc, sasabihin talaga ni Harry kung saan siya nagpunta? Tinakasa niya nga tayo kanina eh. So, ibig sabihin, kailangan talaga pagtiyagaan natin to kasi ito lang yung pwede nating paraan para makita si Harry. Hello, Justine? Annalyn, gusto ko lang malaman mo na willing akong tumulong, ha? Nakausap ko na rin pala yung dad mo. Sabi ko sa kanya, kukontakin ko yung private investigator na kakilala ko para hanapin si Doc Carlos tsaka yung mommy mo. Talaga, Justine? Thank you, Justine! Annalyn, huwag ka mag-alala. Makikita rin natin sila. Thank you, Justine. Malaking tulong to para sa akin. Thank you. Say bye-bye. Sige, mag-iingat kayo, ha? Papatulong doon si Justine doon sa kilala niyang private investigator. Hindi dahil hindi kita sinumbong, ay sang-ayon na ako sa ginawa mo. Umuwi na tayo ng Manila. Pakawalan na natin si Tita Lynette. At sumuko ka na sa polis. Dad, be man enough to own up to your mistakes. Dad, hindi kita sinumbong dahil gusto ko ikaw mismo voluntarily ang humarap sa kanila. Hindi kita pinahuli dahil mas may dignity pag ikaw ang sumuko. Kaya please, Dad, bukas na bukas, sumuko ka na sa mga pulis. Alang-alang na sa akin. Justine. Totoo bang tinutulungan mo sa private investigator si Giselle para mahanap si Lynette? Yes. Why? What for? Dad, let me handle this. Umayag naman na sila eh. Ayan ka na naman eh. Sumasawsaw ka na naman sa affairs nila eh. Di ba sinabi ko sa'yo, we are here not to help them. Pwede pa pabayaan mo sila? Dad, listen. Ginagawa ko lang yun para ipalabas sa kanila na concern ako sa kanila. But the truth is, hindi ko naman tatawagin yung private investigator na yun. Pakialam ko ba? Okay, that's fine. Akala ko kasi hindi ka pa rin natututo hanggang ngayon. Good job. Dad. To be honest, naaawa ko kay Annalyn.
Kasi wala naman silang ginawang masama sa atin eh. Somehow, I feel for her. I feel her fear, yung longing niya sa mother niya. Justine, tigilan mo yung awa-awa niya. If Lynette doesn't come back, hindi natin problema yun. Okay? Tita. Tita Lynette, gamutin pa natin yung sugat niyo. Wag na. Doon ka na sa daddy mo. Tita, alam kong galit pa rin po kayo sa akin. Pero sana maintindihan niyo po ako. Tatay ko pa rin po siya eh. Harry, kapag pinabayaan mo si Carlos sa mga ginagawa niya, katulad ka na rin niya. Kriminal ka na rin. Eh, tita, sabi niya susuko rin naman daw po siya eh. Susuko? Naniwala ka naman sa kanya? Harry, kilala ko si Carlos. Hindi niya gagawin yun. Eh, Tita Lynette, gagawin niyo po yun dahil anak niya pa rin po ako eh. Tita Lynette, may pakikiusap lang po sana ako sa'yo. Kung pwedeng, huwag niyo na lang po siya sampahan ng kaso. Huwag niyo na lang po siya ipakulong. Hiwalayan niyo na lang po siya. Harry, posible naman yung hinihiling mo sa akin. Kasal kaming dalawa ni Carlos. At kahit humiwalay ako sa kanya, kasal pa rin kaming dalawa. Tita, may kailangan pa po kayong malaman. Bago kayo ikasal, kasal na po si Daddy sa US. Kasal na siya kay Tita Irene. Ano? Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat Kay Harry to ah. Pero nalaman ko na lang po pagkatapos mamatay ni Tita Irene. Nung tinanong ko po si Dad, dinideny niya. Pero doon pa lang, alam ko na po na nagsisinungaling siya. I'm sorry, Tita Lynette. Kita mo na, Harry. Ang dami na niyang kasinungalingan sa akin. Ilang beses na niya akong niloko. Tapos gusto mo? Huwag ko siyang ipakulong? Eh kung sa'yo kaya nangyayari lahat ng mga to, ano gagawin mo? Tatahimik ka? Hindi ka magrereklamo? Kakalimutan mo na parang wala lang nangyari? Harry, dapat managot si Carlos.
naiintindihan ko po kayo. Pag nangyari din po sa akin yun, magagalit din po ako. Pero I'm really sorry. I'm sorry, tita. Hari, makinig ka sa akin. Hindi na siya yung kilala mo. Hindi na siya yung dating kilala mo na mabait. Kaya please, tulungan mo ako. Pakawalan mo na ako dito. Huwag kang makikinig sa kanya. Iba na siya. Halimaw na ang daddy mo. Please, pakawalan mo na ako, Hari. Please. Please. I'm sorry, tita. I'm sorry. Hari, please, thank you. Hari. Boss Doc, good morning po. Arman, Boss Doc, ano po nangyari sa mukha nyo? yung mom mo kasi, nagwala na naman. Kaya, tinamaan ako sa mukha. Eh, paano lang napasok ng gate? Sir, naiwan nyo po yatang bukas yung gate kagabi. Kaya dumiretso na po ako. Anong ginagawa mo dito? Ay, Boss Doc, nag-harvest po yung nanay ko ng mga gulay tsaka prutas. Tapos naisipan ko pong dalan kayo. Alam ko po makakabuti ito kay Ma'am Ganda. Ito po, meron pong talong tsaka ano. Pasok ko na po, Boss Doc. Arman, ako na. Ako na. Sige po, Boss Doc. Salamat. Apo. Sige po, Boss Doc. Una na po ako. Arman. Sa'yo na yan. Sa akin na po to. Sigurado po kayo, Boss Doc. Oo, sa'yo na yan. Ang ganda nito. Marami ako niyan. Pero ipa-reformat mo, ha? Para magamit mo. Boss Doc, salamat po. Ang bait niyo po. Salamat po talaga. May pang-selfie na ako, Boss Doc. Kita na ng buong mundo yung kagwapuhan ko. Una na po ako, Boss Doc. Sige. Oh, Arman. Boss Doc, wala po bang charger to? Bumili ka na lang. Sige po. Salamat po ulit. Ano? Wala pa rin kayong information kay Dr. Carlos Benitez? Eh, ilang araw na nawawala si Lynette, ah. I'm sorry, officer. I know you're doing your best. But please, find Lynette. Thank you. Napakaganda mo, Tisay. Nawala yata ang sakit ng katawan ko just by looking at you. Thank you. Baka pwede ko naman hiramin yung panyo mo, Tisay. Oh!
Lynette, para sa'yo. Para sa akin? Bakit? Para maalala mo pa rin ako kahit hindi tayo magkasama. May I? Okay lang? Ako, ikaw. Okay lang ako. Mas mabuti na sa akin ka bumagsak kaysa ikaw masaktan. Dad? Zoe, Parang di ka nakatulog na maayos. I tried. Pero hindi talaga ako makatulog knowing that Lynette is in danger out there somewhere with Carlos. Buti pa kay Tita Lynette, ganyan ka. Pero kay Mami, Zoe, don't go there. Humimbing ang tulog ko nung nakulong ang mami mo. anyway, si Harry daw hindi na rin daw makontak. Ano? Hindi na nila makontak? Kanina pa tinatawagan ni Anin, pero hindi siya nagre-reply. Nasaan kaya siya? Tito RJ, nakausap ko na po yung private investigator, but unfortunately, wala pa rin po silang information sa whereabouts ni Tita Lynette tsaka ni Doc Carlos. Pero may kipag-meet up na rin po ako sa kanya mamaya. Sabi ni Dada naman, May sinasabi ka? wala. I'm just happy that you're trying to help. Thanks, Justin. Hindi na rin nila makontak si Harry. Tito RJ, I have a hunch na baka tumutulong na rin si Harry para hindi malocate yung dad niya. Hey! Don't you dare falsely accuse Harry. Wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Pati nung tao si Harry. Alam mo, pareho kayo ni Harry, no? You have criminal parents. Hindi kaya magkadugo kayo? Justin! Huwag mong bastusin yung anak ko in front of me. Wala kang galang. I'm sorry, Tito RJ. But sometimes, the truth can be a bitter pill to swallow. Excuse me. Dad, kailangan na natin pakawalan si Tita Lynette. Hinahanap na siya ni Annalyn. Nag-aalala na siya sa kanya. Hindi ko siya pwedeng pakawalan. What? Dad, akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Anong pinagsasabi mo? Wala akong pinangako sa'yo. Dad, di ba pinaliwanag ko na sa'yo? Akala ko ba naintindihan mo na? Pwes, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko pwedeng pakawalan Tita Lynette mo. Dahil pag nakulong ako, makukulong ka rin. Dad, that's not true. Alam ni Tita Lynette na wala akong kasalanan kaya hindi niyo ako isusumbong. Bakit? Do you really trust her? Oo! I trust her more than I trust you. Kaya pag hindi mo siya pinakawalan, mapipilitan ako magsumbong sa pulis. Asawa ko si Lynette. Kaya mas may karapatan ako kesa kay Annalyn. No! She is not your wife. Dahil void ang kasal niyo. Kasal ka na kay Tita Irene bago kayo kinasal. Kaya wala kang karapatan dahil niloko mo siya. Kaya I'm sorry, Dad. Dahil hindi ko na kukonsintihin ang mga maling ginagawa mo. I'm gonna have to call the police. Harry! Harry! Harry, anak! Harry! Harry, I'm sorry. Harry! Harry, I'm really sorry, anak. Harry! Harry!
Honey, I'm sorry. Honey, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, anak. Honey. Honey, I'm sorry. Honey. Sorry. Sorry, Abby. I'm sorry, anak. Anong ginawa mo kay Harry? Anong ginawa mo kay Harry? Wala. Nawalan siya ng malay. Baka walang hiya mo talaga. Pati anak mo? Hindi mo na pinatawad dyan sa kademonyohan mo? Wala ka talagang konsensya! Wala akong choice, Lynette. Isusubungan sa mga polis. Imagine mo, asawa at anak ko. Isusubungan sa mga polis. Hindi mo ako asawa. Alam ko na yung tungkol sa inyong dalawa ni Irene. Kaya wag mo akong matatawag na asawa. Ginawa mo akong kabit! Bakit, Lynette? Ganun din ginawa siya ni RJ, ah. Pero hindi siya mamamatay tao katulad mo. Isa kang kriminal! Si RJ, marunong tumanggap ng pagkakamali niya. At kahit kailan, hindi niya sinasaktan ng mga anak niya. Hindi katulad mo! Turingan ka pa naman, doktor? Isa kang halimaw. Halimaw ka! Halimaw! O ano? Sasaktan mo ako? Sige! Sige, saktan mo ako! Gusto mo ko sampalin? Gusto mo ko suntukin? Gawin mo! Ano? Alam mo, napakamalas ni Harry. Dahil ikaw ang naging tatay niya. Wala kang kwentang ama. Wala! Tumutulong ka ba talaga para hanapin siya? Or niloloko mo lang kami na may private investigator kang kausap? Will you shut up? Parehas na kayo ng daddy mo.
talong. Kalamansi juice na mainit. Pero tago sa camera kasi hindi pa pwedeng kumain. Nakikita. Kalabasa. Sarap may balat nito eh. Ayaw na may balat. Ang galit daw. Tapos sili, 3 piraso na po. Hello pinsan, kumusta? Ganda talaga yung mga talong dito.